Nako, dito sa video na to, panibagong ebidensya na naman ho ito na kung saan makikita ng ating mga kababayan na talagang marami ho silang mailalagay na pera sa loob ng maleta. Meron ho tayong nakitang post sa social media na kung saan sinasalansan ho ang sangdamukal na pera sa loob ng maleta. Napatanong ho tayo, ganito ho kaya ang ginagawa ng grupo ni Saldico nung ninanakaw nila ang pera ng sambayan ng Pilipino at dinideliver dyan sa House of Representatives at Forbes Park. Dito sa video na to magkakaalaman ho tayo. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Nakita lang ho natin itong post na to, no? Kay Rose AZ Vlog, ha? Napakarami hong pera nitong mama na to. Sobrang yaman ho nito mga kababayan. Nagugulat ho tayo. Saan kaya nanggagaling tong pera na to? Siguro talagang bilyonaryo mga magulang nitong mama na to. Tingnan nyo ho mga kababayan, ha? Oh, sandali lang ho. Ito ho, okay? Yan oh, grabe oh. Daming pera. Oh, Grabe nga. grabe oh. Oh. Shoutout sa mga pumaldo dyan. Si Saldi ko lang naman ang pumaldo dito eh. Tsaka si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr. Sa bayan ng Pilipino, nahihirapan ngayong mga panahon na to. Saka kayo sir siguro, pumaldo kayo eh. Anak ng towa, mali-maleta pera nyo eh. Ayan oh mga kababayan oh. Oh, ganito siguro. Sinasagawa, isinisilid nitong si Saldico. Hindi natin sinasabi pera ng flood control to. Magkalion tayo. Gusto ko lang makita na sambayan ng Pilipino at ika nga para sumariwa sa kaisipan ng bawat isang Pilipino, mga manunood natin dito sa PH Update, kung anong klaseng pagsisilid sa loob ng maleta, pagsasalansan ng maleta. Gusto kong makita nyo kung paano nakasalansan ng sandamukal na maleta, sandamukal na pera sa loob ng maleta. Ganyan na ganyan ho yan mga kababayan. Ayan o. Ganyan na ganyan ho. Kung paano nyo ho nakikita dito, dalawang magkabilang pisngi ng maleta, pupunuin niya ng napakaraming pera. Yan pa lang ho maleta na yan. Napakaliit pa lang ho yan. Kung ating bibilangin yan dito, 1. Kasi kada bundle niya malamang sa malamang, 1 milyon yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Average size pa lang ho ito. Hindi pa ho yung medium to. Sa tingin ko yung ano pa lang ito, yung maliit pa lang ito ha. Pwede natin sabihin 20 milyones ho kakasya dito sa side na to, 20 milyones. 40 milyones ho ang nasa loob ng isang maleta na yan mga kababayan. Kaya yung sinasabi ng ating mga magigiting na Marines, yung malaking maleta, naglalaman ho talaga yon ng 50 milyones. Minsan 60, ganun pwedeng pumasok sa loob ng maleta na yan. Dito pa lang ho kasi mga kababayan, dito sa pisngi na to aabot na ng mga 20 milyones ang kasya dito. Okay? Aabot na ho ng 20 milyones. Nakaano pa ho ito kumbaga ang pangit pa ng pagkasalansan Dito sa kabila na to, malamang sa malamang 20 milyones din. Itong average size na maleta na to, kayang magpasok ng siguro mahigit kumulang na 40 milyones. Ganyan kalaki ho. Ito, dami pong pera nitong si Sir. Grabe naman yan. Oh, ano bang business nitong si Sir? Pagawaan ng pera. Ano naman to, meron kang business pagawaan ng pera, kaya marami kang pera. Bawal ho yun mga kababayan Hindi illegal na ano yun. Hindi illegal na business yung pagawaan ng pera. Tanging central bank lang ho Tanging Bangko Sentral ng Pilipinas lang ang pwede mag-imprenta ng pera. Wala nang pwede mag-imprenta ng pera. Pag nag-imprenta kayo ng pera, nang uulihin ho kayo, ikukulong ho. Hindi ba, yung business niya baka malakas. Nagbebenta siya ng ano ba binibenta mo? Tawa. First time mo makakita ng ganito karaming pera sa isang pribadong individual na nakabalandra lang sa baba ng kama. Pero anyway, congratulations sa inyo sir Congratulations. Kung ganyan kayo kayaman, ganyan ho talaga ang buhay. Merong mga individual na sobra akong pinagpapala. Yung iba naman, sobra akong magnakaw. Lipat ho tayo dito mga kababayan. Ito ho ang naging rehearsal Ito ho ang naging rehearsal. Okay, ito ang naging rehearsal nitong si Saldico. Ito yung ika nga kung paano tinuruan, kung paano umiyak itong si Ramil Madriaga. Game. Number 46 po, Madam Chair, Huhu. Cut. Cut. Anak ng tawa, ang director pala itong si Trililing Tapos yung humahawak ng action itong si
Matubato. Oh. Take 47. 2 hours later. Okay na bang natingdan yan, Larit? Lang nga si Dilima na. Hindi pa rin take 47 na. Makano talent fee ito? Full rate po. Madriaga, turuan kita pa na magdrama. Watch and learn. Watch and learn. Number 46 po, Madam Chair, Madam... Lang nga talaga tong. Lang nga talaga kayo. Mangulang niya kayo gumagawa ng AI video. Pinaiyak nyo na naman si Dilima. Inaano niya ba kayo? Inaano ba kayo ni Dilima? Ito, lipat to tayo dito kay Chinito Tisoy. Chinito na Tisoy pa. Ito, kay Real Talker. Oh my God, mga Lods, dapat na ba tayong matakot? Nako. Naglapag na naman ng ebidensya si Madriaga. Resibo daw ito ng high-end motorcycle para kay VP Sara. Kakabahan na ba tayo nito? Grabe guys, nakakatakot. Madriaga naglapag ng resibo ng high-end motorcycle para kay VP Sara. Ito daw oh. Jesus! Tapos ito pa. Ayan, may Naku, ORCR. Nako, RCR yan. Ebidensya yan. Mabigat na ebidensya yan. Mahirap na pasinungalingan yan. Ebidensya yan. Base dito kay Benny Abante. Merong ebidensya, merong mga dokumento, merong mga ORCR. Parang hindi alam nitong si Benny Abante na ang hanap buhay nitong si Ramil Madriaga kakaiba, di ba? Kaya makabili siya ng napakaraming motorsiklo, hindi kagyat pwede mong i-connecta kay PRRD. Kailangan mo talaga ng motorsiklo kung ganyan ang business mo. Sige nga, i-check nga natin ang ORCR. Gang. ORCR ay, bakit naman Krinash Arian Madriaga? Bakit nakapangalan sa'yo? Oo. Kung kay PRRD pala, kung pinabili lang sa'yo, ba't mo pinangalan sa'yo, di ba? Diba tapos? Ano pa, Brad? Ano tong kotse na to? Without sidecar? Anong kotse Motor yan, na to? Brad. Without sidecar. Ito. Ducati! Ducati. Pero ang nasa picture, parang Kawasaki naman. Palapakan natin. Ito ba ang Ducati? Kawasaki to! Sige! Paulo talaga to. Ay na mga kababayan, rerekta ko. Lagay ko lang dito yung drama ni Di. Si Dini nga pala Prop Malo! Ay, siya sa mga best friend mo pala nagturo dito kay Madriaga. Ano ho yan? AI ho yan. AI generated yung video na yan. Linawin ko baka sabi nagpapakalat tayo ng fake news dito. Itong video na to, AI ho ito. Rekta ho tayo kay Prof. Malutigia dyan sa talakayan nila sa DZAR 1026 News. Dito ho tayo siya, SMNI Nightline News. Dito ho tayo. Pakinggan ho natin itong si attorney, itong si Prof. Malutigia, itong si Sir MJ Mondera at Admar Villando. Okay? Good evening sa mga kasamahan natin na nakikinig at nanonood. Opo, ma'am, ano pong masasabi ninyo na bago pa man makapagpahayag ng depensa ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon, lalo na mula kay Ramil Madriaga, taong bayan yung unang nagdepensa sa kanya. Agad-agad, naglipa na agad sa social media ang kanilang mga mapanuri, mga pag-analisa po nila sa mga ebidensyang ipinahayag ni Madriaga po, Prof. Ano pong mensaheng sinasabi po nito? Well, Admar, natutuwa ako kasi gising ang taong bayan, mapanuri, talagang sinundan at talagang tinitingnan nila isa-isa ang mga linalabas na supposedly evidence ni Mr. Madriaga. Talagang kita ng taong bayan na may mali sa kanyang testimonya at may mali sa kanyang mga sinasabi. At katawa-tawa ang House of Representatives kasi walang vetting na nangyari na hindi nila on their own determined ano ba yung sasabihin ni
Madriaga in the case of the supplemental affidavit, no? Hindi yan kasama, hindi kalakip as annex ng complaint. At tinanggap nila basta-basta at binasa kaagad, no? Makikita naman natin yung supplemental affidavit na yun, halos sulat kamay na maraming erasures na hindi mo maintindihan ano ba talaga ang tunay na istorya. So ako natutuwa dahil ang taong bayan mismo ang nagpatunay sa House of Representatives na ang source nila is very polluted. Pero parang iwas pusoy pa rin po sila sa kabila ng ganito po yung mga pag-question ng taong bayan. Kasi hindi po ba ang taong bayan yung piniplease nila na makuha yung simpatya dito sa mga payag ni Madriaga, Prof? Tama yan, Admar, no? In terms of political, di ba meron tinatawag na Court of Public Opinion. Makikita natin doon sa Court of Public Opinion, talagang malala ang dating sa taong bayan nung prinesenta si Madriaga. So, kung ang impeachment, sinasabi nga daw nila political process at ang impeachment para hubugin ang isang naratibo, kitang-kita mo doon na maling-mali ang ginawa nila, una. Pangalawa, maling-mali yung mga konklusyon nila. Pangatlo, sayang ang pera ng taong bayan na ginamit dun sa hearing para lamang i-demolish na naman si Vice Presidente Duterte. Hindi nila inaalam ano ang katotohanan. Ang ginagawa lang naman nila ay binubuo nila yung isang naratibo na nais nila. Opo, at napaghahambing nga po, Prof, no, yung paunang mga aligasyon nitong si Madriaga at yung mga aligasyon naman ng Brave 18 po. Maihahambing nyo po ba sila, alin yung hindi ka panipaniwala, alin yung kapanipaniwala po, Prof? At lalabas yung Brave 18, no? Doon sa Brave 18, meron silang affidavit at sila may personal knowledge. Makikita mo doon kay Madriaga on several points, wala siyang personal knowledge. In fact, haka-haka o pagsasinungaling. Magsimula tayo doon sa yung piece of art, no? Na Ayan. Ayan o, sud-sud pa din. Ayan, si Dilima ho talaga ang totoong piece of art, mga testify siya. Yeah, kayo. Naglabas na yung artist noon na Ano bang gusto niyo makita? Yung sandamukal na pera o itong si Dilima? O dito lang tayo sa sandamukal na pera. ang kanyang alam, personal knowledge, which is binigay niya kay Vice Presidente at siya yung artist nung kwadrang yon. So mali-mali na yon sa umpisa pa lang. Pangalawa, makikita mo yung affidavit niya, incredulous kasi lahat ng gusto niyang pagtagni-tagniin, pagtahi-tahiin, ginawa niya. Magmula dun sa kampanya, magmula dun sa term sharing, magmula dun sa kung paano siya nakilala, hanggang dun sa pag-aaral ni BP Sara, hanggang yung judgment call niya na mahina si BP Sara. Kumbaga sa street language, parang chapsuy na nangyari. Itapon mo lahat dyan para sigurado na kung ano man yung istorya nila na gustong buuin sa dulo, lalabas. Kung yan ang star witness ng impeachment kay BP Sara, mahina yan. So hindi ko maintindihan kung paano pumasa yan sa substance. Kasi 'di ba ang kuwan nila diyan pumasa sa form and substance. Ngayon tinitingnan nila yung substance, paano ka nakakuha ng 54 members ng Justice Committee na nagsabing pumasa sa substance na yung evidence rest in one person. A person who is in jail for kidnap and ransom, no? It's not something to laugh about. Pinunto na yan ni Congressman Rodriguez na he is a polluted source.
Pero makikita mo talaga polluted eh. Dahil pag tiningnan mo yung allegations niya, wala doon ang tumama. So, kung yan ang basehan at sinasabi lang nila clarificatory question, imaginein mo pag hearing. Katawa-tawa ang mga senador pag yan ang pinasihan ng impeachment kay BP Sara. Opo, questionable rin po ba sa inyo, nabanggit nyo nga po, na nakapag-decide na sila sa sufficiency eh. Pero may pinahabol pa sa affidavit. So ano ba, kung halimbawa, kung yung hinabol questionable, so tatanggalin ba nila yung sufficiency na yon? No, kumbaga kasi Admar, parang nag-judge ka na may sufficient in substance. Paano ngayon yan? Sa mga sinasabi niya, hindi mo naman pwedeng balikan na, ay sorry ha, hindi sufficient in substance. Ay kung hindi sufficient in substance, dapat yan, hinusgahan na katulad ng paghusga kay Presidente Marcos. Di ba, ministerial na walang basihan. Kung walang basihan, dapat tapos na yan. Pero dahil nga sa kagustuhang i-demolish ang Vice Presidente, sige lang sila ng dagdag, luto sila ng luto ng mga evidence na mismong taong bayan hindi tinatanggap. Kung ang mismong taong bayan hindi tinatanggap, silang mga representante ng taong bayan, tatanggapin nila yan, hindi ba sila katawa-tawa? Opo. Alam mo, ang masakit dyan, hindi nila binet si Madriaga eh. Kaya nga ang tanong ko dun sa chairperson, kay Congresswoman Luistro, binet nyo ba yan? Paano ang vetting na nangyari? Diba? Tapos makikita mo dun sa handa silang ipakita yung supplemental budget na post nga sa screen eh. At sinusundan nila. So, binet nyo ba yung supplemental budget at supplemental affidavit? At bakit tumanggap ng supplemental affidavit? Yun ang hindi ko maintindihan. Kasi pag tinignan mo yung complaint, supposedly na andyan si Madriaga dahil sa kaalaman sa yung pondong ginamit. No? Pag tinignan mo yung affidavit kasi, you have to inform right there sino ang evidence mo for discharge. No, so lumalabas si Madriaga ba evidence mo for all the things that he has said? Yung bang mga sinabi niya lahat nasa complaint? 'Di ba katawa-tawa talaga ang House of Representatives diyan kasi tumanggap sila ng hindi naman nila pwedeng isuka yung sinabi niyan. Kasi tinanggap niya and it is part of the records. So, hindi ko maintindihan kung tutuloy pa sila dyan. Naintindihan ko na pag tinuloy mo yan, lalong katawa-tawa itong nangyayari. Opo. And pati yung pag-question doon sa kredibilidad, parang pina-strike out pata kasi ang Senado na raw yung bahala, which is yan ang magiging impeachment court. Pero yung paglalahad, hindi ipinaubaya sa Senado. Doon pa rin, nagsalita pa rin si Madriaga. Yung pag-question doon sa kanya, yun lang yung hindi pwede. Oo, kaya nga nakakatawa eh. Kasi kahit anong sabihin ni Madriaga, it would appear na gospel truth sa kanila. Ang vetting kasi, sino yung witness na magbibigay ng evidence, pagkatapos anong klaseng evidence. Yun yung sinasabi ko. Tiningnan ba nila, pinag-aralan ba nila, o dahil sa kagustuhan nilang siraan at gawing telenovela ang paninira, o sige, play mo na, ipakita natin sa taong bayan. 'Di ba? Meron ngang isang congressman na hinihingi pa yung picture nung nagregret siya kay Madriaga dahil nakita sa pagpapakita sa wall. Tama ba yung paraan na yon? Hindi naman yun allegations, hindi naman yun evidence. So hindi ko maintindihan kasi parang lumalabas in every step of the way
Si Madriaga is there. Si Madriaga is influential kay PRRD. Si Madriaga is part and parcel of the team of the Vice President. Doon ako nagugulat kasi sa lahat ng mga politiko, maraming taong tumutulong, oo. Pero pag sinabi mong malapit ka at ikaw ay kasama sa core, maraming tumutulong sa kampanya, oo. Pero gaano kang katotoo doon sa mga sinasabi mo? Wala ka namang corroborating. Wala kang present, no? Wala. Na ito po, kakilala ko dito, may isang ang congressman uli, nagtanong, nasaan ka dyan sa litrato? Ako yata ho ang kumukuha ng litrato. Pwede ba yun? Yata, ako ang Nako, kumukuha? yari tayo dyan. You conclude? Sus, Ginoo. This is reckless. Reckless yan. Opo, may pagkakataon pa nga na parang nahirapan siyang sumagot, hindi nilang ipinagpatuloy yung pagtatanong. Oo, alam mo yan, on cue nga yun eh. Ikaw, it seems to me that you are about to cry, you are teary-eyed. Why would the chairperson say that? Diba? Why, kaya makikita mo may trigger. Na at this point, iiyak ka, kaya mo pa ba? May mga ganun eh. And really, that's not the way to handle evidence. I was so surprised kasi hindi lang naman bago ang Pilipinas sa impeachment. Marami na tayong impeachment, nakita natin. Yun ngang pagbubukas ng envelope kay ERAP, naging issue eh, di ba? Ano nangyari? Ano laman ng envelope? So dapat maging maingat tayo. Yung kay CJ Corona, pag tiningnan mo yung impeachment complaint, ano yung charges na talagang nag-stick? Wala dun sa complaint. Lumabas during the impeachment hearing, which is the SALN. Diba? At that time, yung SALN pwede mong i-correct, pero hindi nila pinakorek kay CJ Corona. So, at yung doon lumabas rin, mukhang ginagamit nila yung listahan ng AMLAC na pinag-combine yung total ng paglabas at pagpasok ng pera at ang total amount na nandun sa bangko ay this much. Na sinabi ni CJ Corona, that is not true. Mukhang yun din ang strategy dito. Kasi kinukuha nga yung bank account, no? Noong pumirma si Madriaga, no? Makita mo talagang telenovela eh. Pumirma ng winib niya ang bank secrecy, no? Pero hindi sinabi ng chairperson, ano bang bangko yan? Yung bang bank ay dyan ba hinulog yung 2 tseke ng land bank? Kung doon hinulog yung tseke ng 2 land bank, mukhang yung tseke fake. Opo. Fake. Opo. Ma'am, So hindi ko maintindihan kung saan ang direksyon na ito. pero di po ba ma'am, yung mismong tawag nito, affidavit, advance po yan nilang nakukuha. Di po ba? Meron po ba doon na naimbita, maliban na lang kay BP Sara kasi nabanggit na niya na hindi siya dadalo. Naimbita nga nila si Attorney Michael Powa, pero ano yun, as capacity niya bilang sa DepEd pa ata during that time, no? Hindi as tagapagsalita ng defense team ng Pangalawang Pangulo. Pero bakit yung mga binanggit niya, bakit hindi po kaya napatawag yung mga maaring makasagot doon? Halimbawa, yung sinabi niya na part siya ng BPSPG. Kasi merong nag-debunk na po doon sa mga affidavit na meron na rin silang sariling mga affidavit po na inilabas na ang BPSPG, tinatag ito way back panahon pa ni Secretary, sino ba yung unang Secretary ng Defense, no? Lorenzana, no? At nagbanggit din na hindi yan naging parte namin. At marami pa, pero hindi yata na napatawag during that time kasi ang sinasabi nila dito ngayon na yun daw mga patutsada na ng kampo ng Pangalawang Pangulo sa mga pahayag ni Madriaga, best daw na harapin niya doon mismo sa Kamara. Pero kapansin-pansin, parang hindi yata inimbita yung mga mismong ahensya na makakasagot din or mga individual na makakasagot din talaga directly doon sa mga akusasyon ni Madriaga.
tama ka dun, Admar, no? Kasi pag sa impeachment, di ba may complaint. Yung basihan ng iimbitahin, base sa complaint. So, paano mo i-debunk? Paano mo i-strengthen si Madriaga? Di pakikita mo dyan, member ka nga ba ng BPSG? Ikaw ba'y naging staff ng National Security? Nasaan ang iyong prueba na ikaw ay naging staff? Nasaan ang kailan ka nagsimula? Yung mga basic questions to establish hindi polluted source si Madriaga. No? So dapat yun iningatan nila. In-establish mo yung personal circumstance ni Madriaga in terms of the public record of Madriaga, and since he was claiming he was part of this, he was hired by this, yung dun kay Secretary Goles, I was the chief of staff of Secretary Goles. I was chief of staff from 1992 to 1998. Wala kaming staff na Madriaga. Yung sumunod sa akin, Ito pala, ba't naghahanap pa tayo? Chief of staff pala nito si Roy Rugoles, itong si Prof. Malutigia. Mabigat pala talaga mga ika nga, naging trabaho nitong si Prof. Malu. Pagka sinabi niyan, wala sa kakilala Ramil Madriaga, sa lawak ko ng network nitong si Prof. Malu, sa tingin ko mas maniniwala ako dito kay Prof. Malu kaysa dyan sa ibinandera nila dyan sa Injustice Committee. Sa susunod na hearing, abangan naman ho natin itong si Trililing. tinanong ko, may staff ba tayong Ramil Madriaga noon nung ikaw ang chief of staff? Wala. Wala. Doon sa National Security, may staff ba si National Security Roy Lugoles? Wala. Ang daling kumuha ng public record. Ang daling kumuha ng employment record ni Madriaga to prove yung veracity ng mga claims niya. 'Di ba? Pero hindi yun ginawa. Pwede mong kinuha yung nag-file ng perjury case sa kanya. Yung si La Chica, no? Kasi public record yun, nag-file ng perjury case. Bakit? Wala silang kinukuhang corroborating witness or corroborating evidence on Madriaga to prove the veracity or the claims being made by Madriaga. Ang gusto lang nila, mabuo yung naratibo na number one, si Madriaga, tao ng mga Duterte. Number two, siya ang nag-distribute ng pera. Number three, ito nga yung bayad sa kanya. Di ba? Yun yung naratibong pinipedel nila. Pagkatapos nung magtatanong na tungkol sa sino ba itong si Madriaga, yun ang kailangan na establish ng committee. Sino ba si Madriaga? Tatanggapin ba natin ang testimonya ni Madriaga? Ano bang uri ang testimonya ni Madriaga? Tatanggapin ba natin yung supplemental affidavit na walang kopya ang Vice Presidente? Di ba bago mo linitan niya ang laman ng supplemental affidavit, di ba sabi ng Supreme Court ruling, bigyan mo ng kopya ang inaakusa. Wala namang ganun nangyari. So, hindi ko talaga maintindihan kung ito'y talagang impeachment after the facts or another demolition. Opo. At ano naman po ang assurance na halimbawa pupunta doon si Vice President Sara Duterte, syempre kukwestiyonin yung kredibilidad. Yung kongresista nga, kinesyon yung kredibilidad. Ini-strike nga yung kanyang naging pahayag kasi para lang daw yun sa trial. Pwede daw sa trial, which is parang pinatutungkulan doon nga sa Senado. Kung nandoon yung inaakusahan at magde-deny siya at magbabanggit ng kredibilidad, yung pagbanat doon sa kredibilidad nung nag-aakusa, may strike out din po, Prof. Oo, at saka alam mo, bakit pupunta ang Vice Presidente para humarap sa isang polluted source? Di ba? Para mo linegitimize lahat ng sinasabi nun by confronting a false witness. So, hindi ko maintindihan. Gusto lamang nila, biro mo, mayroon pang drama. Call the name of the Vice President to see whether she is here or not. Why do you do that?
Di ba? I don't know with Luistro kung anong uring abogado yan. Pero kitang-kita mo talaga may pinapanigan at hindi siya non-partisan. Opo, Prof, good evening. Si MJ po ito. Ma'am, nakapukaw po sa atensyon ko ito pong naging post ninyo sa inyo pong Facebook. Pag-usapan po natin, ma'am, dahil maganda ito na mahimay para po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga overseas Filipino worker. Nabanggit po ninyo yung hallmarks of information warfare, gera sa impormasyon. Ba't po ganito ang pagsasalarawan nyo, Prof? Kasi meron kang information at meron kang technology o communication. So, kunyari sinabi mo, pinatay ni ACB, information, tapos ginawan mo ng graphic design, ginawan mo ng ibang kapahulugan. Nagiging warfare yon kasi it adds to the legitimate presentation of a person to suit his narrative. So information warfare yung ginagawa nila. Meron silang naratibo na guilty si BP at dapat ma-impeach at dapat magkaroon ng perpetual disqualification. Yun yung naratibong ginagawa nila eh. So, mag-i-introduce ako ng isang Ramil Madriaga. Yan. Na si Ramil Madriaga magsasabi ng kung ano-ano, which is essentially the supplemental affidavit. Not the first affidavit, the supplemental affidavit. Yung supplemental affidavit, ang daming halo-halo eh. At lahat yung tatamaan. Tatamaan si PRRD, tatamaan si BP, tatamaan yung kanyang pag-aaral, tatamaan yung personalidad Si Sen Bongo at Sen Bato lang hindi tinamaan. ni BP. Lang yan. Pero mo may violent to na assertion. Mabubuo yung naratibo na gusto nila tungkol kay BP by just one witness. A person na hindi na tinitingnan ng background. A person who actually is in jail for kidnapping. And in fact, may namatay pa dun sa kidnapping. That was a raid done sa bahay niya sa Laguna. So, makikita mo, itong taong ito eh hindi ordinaryong salarin, no? Loaded ng baril, may mga ginagawa na illegal, na in fact, pinag-aralan ng Estado. So makikita mo dyan sa linagay ko, in every example, merong ginagawa si Madriaga. Opo. Dito tayo, ma'am, sa part 1. Narrative shaping before facts are established. Saan po dito pumapasok itong narrative shaping, ma'am, sa case study natin sa Madriaga Affidavit? No, lumalabas dyan na hindi pa na-vet yung kanyang supplemental budget, tinanggap na as factual. In fact, he was allowed to present it. Opo. At saka ito, obvious na masyado na yung Supplemental affidavit ho siguro yun, di supplemental budget. Naano lang si Prof. Malo. Minsan din tayo naman dito na ano. Pag naano ako, kayo na lang ho mag-correct sa akin. witness ang kanilang weapon o sandata para po i-besmirch si Vice President Sara Duterte. Lalo na po, ma'am, dun sa confidential fund issue at destabilization plot. Nako, katakot-takot po ito ng mga alegasyon. Oo, kasi dun sa confidential fund, sinabi hindi ho 11 days na ubos ko ho ng 24 hours. Imaginein mo, 24 hours, sinong dinistribute mo? Yun nga yung biro mo, ito namang si Congressman Chua, on cue, meron na siyang duffel bag. Makikita mo pinagandaan eh. Pinagandaan. Kaya matatawa ka dun sa ginagawa nilang script. Doon naman sa destabilization, di ba? May papatayin, may aalsin sa pwesto, may ibabagsak na gobyerno. Pag tiningnan mo, kung dun sa mga Tagalog, halo-halong kalamay na ang ginawa. Hindi mo maintindihan. Basta dumikit yung kwentong yan, isama mo silang lahat. Yan. How can you accept a character witness with that kind of supplemental affidavit? So, information warfare yun. Ginawa nila
pinasabi niya, isinama niya lahat. Kumbaga, lahat na nangyayari sa administrasyon, naplanado na. Okay? At alam ni PRRD. Ang galing naman nila gumawa ng kwento. Bakit hindi nila sinabi dyan na si PRRD ay nasa dahig? Paano magiging kasama dyan? Na hindi nila, mabuti, nagpapasalamat ako kay Senator Marcos na lumabas. Kasi wala naman si Madriaga nung kinonvince si Vice Presidente na mag-Vice Presidente. Correct. Wala siya doon. Wala siyang personal knowledge. Pero doon sa kanyang supplemental budget, supplemental affidavit, ang claim niya doon, pinagplanuhan na talaga. Pero meron din naman supplemental budget yan si Madriaga. Alangan naman, di ba? Meron supplemental. Ay, sa bagay, kahit hindi bigyan ng budget si Madriaga, kahit ibulsa lahat ng mga dating senador na pumupunta dyan sa Bilibid, wala namang problema kay Madriaga. Ang importante lang naman sa kanya ay makapangidnap. Makapangidnap ulit. Bale, makalaya na siya, makapangidnap ulit. Sorry. Talaga na shared term. Makapangidnap. Paano magkakaroon ng shared term? Opo, tsaka talagang halata ma'am na niratrat po ng mga alegasyon, volume ang mga alegasyon para mahirap na i-rebut simultaneously. Prof. Oo, paano mo yun i-rebut? Pag rinibat mo ng rinibat isa-isa, di parang linegitimize mo na matinong witness yan. So, i-rebut mo, kaya tama ang taong bayan eh. Ang pinokus yung art, yung piece of art, yung cheque, yung mga inconsistencies niya. Kasi kita mo sa taong bayan, hindi man lang nag-comment tungkol dyan sa destabilization. Hindi nag-comment doon sa in 24 hours Walang naubos comment na dyan. yung confidential Wala, hindi budget. pinansin. Yung COA, hindi rin pinansin. Hindi rin Hindi sila pinansin. yun. nag-comment doon kasi harebrained, incredulous nga eh. Nag-comment sila doon sa may actual at talagang nakita mo ang pagbubusisi. Opo, tsaka as counter warfare, nagsampa naman ma'am ng kaso, perjury case, itong kampo ng mga Duterte, dito naman kay Madriaga. Oo, MJ, kita mo yan bago nila inintroduce si Madriaga, alam na nila may nag-file ng perjury case eh. So bakit tinanggap pa rin nila? Di sana, kung patas sila, andyan si Madriaga, kung hindi a-attend si Vice Presidente o si Colonel Chica, at least spread over the record that two perjury cases have been filed. O may summary ng perjury case. At bakit? Kasi doon sa perjury case, doon dinibunk yung katauhan ni Madriaga. Were those presented to the committee? Were those spread over the record? No. Nobody cared. The committee just focused single-handedly on Madriaga. Why? They were not there to prove a point. They were there to control the narrative, which is through information warfare. Alam mo, okay lang i-control yung narrative eh. Sa political discourse, talagang kailangan mong i-control ang narrative. Pero, para mo i-introduce yung kasinungalingan as factual, yung kasinungalingan as yun talaga ang nangyari, may mali tayo doon. Kasi, ginagamit mo na yung sinasabi ni Madriaga to put down, to demolish someone, not to ferret out the truth. Opo, tsaka halata naman na Prof na patibong lang yung story kay Madriaga dahil nung dininay siya ni VP na magkakilala silang dalawa, naglabas agad siya ng mga ebidensya, mga picture, mga video noong panahon ng kampanya, Prof. Oo, di ba? Kaya nakakatawa eh. Kasi aakalain mo na okay sana itong mga nangyayari at hindi maiipit, pero yung denial ng presidente, ng vice presidente has no force and effect with the committee. Hindi ba pag nag-deny ka, then would you want the vice president to be there and to say, I denied? So what happens now? It's between her story and his claims?
Parang hindi naman yata tama kasi kumbaga doon na may denial na, may perjury, sinabi ni Congressman Rodriguez na polluted source yan, but they continued with what they wanted out from Madriaga. Opo, dito sa information warfare na ito, Prof, sino po ang pinaka-target nito? Ang mga senador po ba, mga politiko? Sino po ang pinaka-target ng mga issue ngayon? Well, ang public niyan kasi importante sa kanila yung perception ng tao tungkol kay Vice Presidente. Kasi nga sa every demolition would actually be directed to the public. If you accept the demolition, then the trust rating of the Vice President will go down. If you accept the demolition, then it weakens the Vice President, no? If you accept the demolition, then anybody can be competitive against her. Bumalik uli sila doon sa series of surveys ng iba't ibang survey firms. Ang base ng Vice Presidente ay hindi natitinag. That is from 30% to 35%. The base. If you look at the ratings in Mindanao, hindi natitinag. 4 na taon na inuuga si Vice Presidente. You think a Madriaga can do all these things overnight? Yun ang hindi ko maintindihan dun sa mga politiko. Dahil alam na alam nila yung mga larawan ng kampanya dahil sila rin may mga ganon. Alam na alam nila yung shout-out ng birthday. Sila rin ginagawa nila yon. Pero ang katawa-tawa, sa lahat ng kampanya ko nakita, walang bukod tanging staff ang katulad ni Madriaga. Opo. Prof, lipat lang po ako ng topiko po. May mga pahayag po ngayon ng Malacanang na hahabulin na naman yung mga vlogger na di umano'y nagpapakalat po ng fake news, no? Nandun sila ngayon. Ay, si Auntie Claire na naman palang paksa nitong si Prof. Malu. Best friend niya yan eh. Ayun na nga mga kababayan, bibitinin ko kayo ng bahagya dito sa video na to para mapunta ho kayo dyan sa DZAR 1026 News. Yan yung mapapanood ang kabuuan ng interview ni Prof. Malu. Kaya, as always, maraming salamat ho sa pag-support sa page update. Mag-ingat ho kayo lahat. Maraming salamat mga kababayan.